Matindi talaga ang reaksyon ng taong bayan sa buong mundo, hindi lang mga Pilipino. Dito ho sa pagkapanalo ni Alex Ayala, grabe ang kasiyahan. Ayan o, sa kanya ito. Napuyat talaga ang mga tao pero tuwan-tuwa. Ano? Sa nangyari? Tingnan niyo itong balita na ito. Muli naman pinasalamatan ni Alex ang kanyang Pinoy fans. Thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I feel all the love. Maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat. Ayan, sigawan ng mga Pilipino. Binati naman ni Paulong Bongbong Marcos si Alex sa panibagong achievement. Magsisilbi raw na inspirasyon si Pangulong si Alex Marcos, para sa kabataang Pinoy. Nabutin ang kanilang mga pangarap. Ayon pa sa Pangulo, kasama ni Alex ang sambayanang Pilipino sa pagdiriwang. Ayan, talaga napakaganda ho nung panalong ito. Naalala ko tuloy nung araw ng panahon ni Manny Pacquiao na talagang napakainit. Bago lumaban, before, during, and after, talaga ang mga Pilipino nagkakaisa. Halos holiday pagka si Manny Pacquiao ay lumalaban nun. Ngayon, medyo malayo pa tayo doon sa kalagayan ni Alex Ayala dahil tennis po, iba yung tennis kaysa basketball. Pero kung ganito yung galaw nitong batang ito, 21 years old, hindi tayo magtataka na baka umabot sa kung anong kasikatan ni Manny Pacquiao sa buong mundo at sa lahat ng Pilipino mararating nitong si Alex Ayala. Alam niyo kung bakit sa akin personal na opinion, nasa kanya ang lahat eh. Very professional, magsalita, mabait, may height kasi 5'9" pala ang taas niya, maganda yung bata. At 21 years old, world champion na. Isipin mo yan. Ay napakarami pong tao sa buong mundo mahilig sa tennis. Hindi lang gaano napapag-usapan dito sa atin yan, pero sa buong Europe, sa North at South America, sikat na sikat po yung tennis talaga. Maging dito sa Australia, maging kung saan man, sikat po yan. Dito lang sa Pilipinas, hindi masyado. Pero, nakuha na ni Alex Ayala ang market sa international community. At ang mga Pilipino ngayon, nahuhubog na rin, subaybayan siya. Dahil talaga kakaiba yung galing ng bata. Isipin mo naman talaga ang kanyang mga tinalo, mga world champion. Itong kanyang tinalo na pinakahuli dito sa championship, number 3 yan eh. Sa pinakamagaling sa mundo. Tinalo niya. Tama ba? Number 3 o number 5? Basta nandun po yan. Yan ang ranking ng kanyang tinalo. At yun nga, kauna-unahang pagkakataon na siya ay pumasok sa 500 finals ng World Tennis Association. Ganun pong katindi. Ako naman, kahit hindi ho natin siya kilala ng personal, pero taga dito pala yan sa Quezon City, taga Pilipina talaga, tayo po ay masayang-masaya rin sa kanyang ginagawang ito. Napakalaking karangalan sa ating bansa. Kahit na sabihin yung ulit-ulit kong ginagawa ito at ginagawa kong topic, ito ho yung magandang balita eh. Para sa atin, ito yung dapat nating balitang pag-usapan. Para sa akin, ipalaganap natin sa buong mundo. Kung yung ibang lahi, sa European Union, napakaraming tao dyan. Sa Amerika, Canada at iba pang parte ng bansa at mundo, pinagmamalakit, hinahangaan. Tayo pa ba naman Pilipino ang hindi magagawa yan? Walang gastos ang gobyerno dyan. Sariling kayo dyan. Mula 12 years old pala, yan ay umalis na ng bansa. Nag-aral at nag-training sa Europe. At ngayon po ay namamayagpag na sa mundo ng tennis sa buong mundo. Kaya okay na okay, Alex. Maswerte ang pamilya mo. Ito palang, base doon sa record, dadalawa silang magkapatid. Yung lalaki na kapatid niya, na kuya niya, nagte-tennis din. Yung pamilya niya, mga magulang niya, uncle niya, at lahat, mahilig din sa sports. So, lahi pala talaga nila. At nagkabunga. Sa edad na 21 years old, just imagine. Bago umabot niya ng 30 years old or 35 years old, napakaraming champion ang madadala niya. Kung hindi magbabago. At mukhang doon sa kanyang style, yung pagiging low profile niya, pagiging professional, walang yabang, napakasimple, ay malamang malayo-malayo mararating. Para nga si Manny Pacquiao, di ba si Manny Pacquiao noon? Kaya siya nakakuha ng malakas na suporta sa buong mundo. Hindi siya mayabang. Napaka-humble ni Manny Pacquiao. Hindi nagagalit kahit na nilalait ng kanyang mga
naging kalaban at makakalaban, low profile lang siya. Nakuha niya ang market, nakuha niya ang audience. Itong si Iyala, ganun din ang dating Kaya mong iharap sa international community sa kahit anong interview at kahit anong okasyon. Nakaka-proud talaga. So, mabuhay ka at sana po ay dumami ang lahi ng katulad nyo. Sana maraming Pilipinong mahikayat, lalo na yung mga patambay-tambay lang or chismosa dyan. Ay baka mag-sports kayo, baka sakaling kikita kayo, sisikat din kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Isipin mo yung batang yan, nagsimula ng maliit pa lang, humahawak na ng bola ng tennis, nagpa-practice na at yung pala talaga ang hilig. Yun ang pinakamagandang aral dito. Kung anong hilig ng mga bata, sundin nating mga magulang. Ibigay natin ang suporta. Baka yan ang daan ng kanyang tagumpay. Baka yan ang talino na magdadala ng kanyang kasikatan. At yan nga po ang nangyari. Napakagandang halimbawa nito. Pamarisan natin. Mas maganda yan kaysa sa mga walang kakwenta-kwentang pinag-uusapan at puro intriga lang. Puro politika na kung ano-ano lang. Ito karangalan ng bansa, karangalan ng mga Pilipino ang kanyang dala-dala. Congratulations muli. World champion na ang ating kababayan, Alex Iyala. At alam kong proud na proud din ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kamag-anak dito sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Kasi talagang pinag-uusapan. Okay? So, alam mo na ito ang ating mga channel. Itong channel na ito, MA Pinoy TV, politika, sports, business, showbiz, kasama-sama dito. Para for information, for education lang naman. Wala naman personalan dito. Pero siyempre, yung mga balitang nangyayari sa ating bansa, hindi naman natin pwedeng pabayaan yan. Nandyan pa rin ang ating pagtuto. Lalo na sa katatagan ng gobyerno, seguridad, ekonomiya, trabaho, at maraming business na hinaharap. Yung iso ng pamumulitika at kung ano-ano na ibang sektor, nandyan pa rin yan. Pero ang mahalaga, positibo. Yan ang kailangan ng ating mga kababayan. Okay? Huwag mawala ng pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. Habang may pagkakataon, yan ay darating at dapat gawin. Ayan, Salamat po sa ating lahat. Paki-like and share, subscribe and follow nyo sa aking mga channel. Maraming nanonood pero hindi nakasubscribe yung iba, hindi rin nakapollow. Magtulungan po tayo. For information only. Wala namang personalan. Huwag kayong paapekto doon sa mga walang ginawa kundi manlait, manira at kung ano-ano. Yan ang hanap buhay nila. Hayaan na natin si Lord na ang bahala sa ganyang klase mga tao. Di ba? Yun lang po ang mahalaga. Okay? So, enjoy lang tayo sa ating napapanood, lalo na ho sa palakasan.